Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Seng ng Door of Faith UAE at member po ako ng Sarja Ministry kung saan kasama ko po ang ating butihing pastor na si Pastor Vito. Ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito is about the story of Zacharias and Elizabeth. At ang gagamitin po nating Bible as usual ay ang salita ng Diyos. Samahan niyo po ako hanggang matapos ang ating morning devotion. Huwag niyo po akong iiwan at sama-sama po tayong manalangin, sama-sama po tayong mag-aral at sama-sama po nating ramdamin sa ating puso kung ano ang mensaheng pinaparating sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kung game na po kayo, mag-start na po tayo sa isang maikling panalangin. Let's all bow our heads. Hallelujah, Father God in heaven. Magandang umaga po sa inyong lahat. In the name of your Son, Jesus, we want to thank you, Lord, for this brand new day. Salamat po at kasama ka po namin ngayong umagang ito sa aming pag-aaral ng iyong salita at nagpapasalamat po kami dahil napakapalad nga po namin dahil meron kaming mensaheng maririnig mula sa inyo sa oras na ito. At Lord, we ask that i-bless mo po ang bawat puso ng bawat isa sa amin para po matanggap namin, maintindihan namin at maibahagi po namin sa iba ang iyong salita at ang aming matututuhan for today. Ito po ang aming maikling panalangin. Kami po ay magsasabi ng Amen. Ayan. So, ang gagamitin po natin for today ay ang Book of Luke. Ayan. Mag-start po tayo sa Lucas chapter 1. Ayan. Lucas chapter 1, 5. Babasahin ko po sa inyo. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang pari na ang pangalan ay Zacharias, nakabilang sa grupo ng mga pari na tinatawag na grupo ni Abijah. Ang asawa niya ay si Elizabeth, nakabilang din sa angkan ni Aaron. Kung isa-summarize po natin to, ang pinag-uusapan po natin dito si Zacharias, isang pare, si Elizabeth, galing sa line ni Aaron. So, ibig sabihin, mga high profile po yung dalawang mag-asawa na ito. Kasi po, isang priest at isang mula sa angkan ni Aaron. Ang Zacharias po, ang ibig sabihin ng Zacharias na pangalan, it means the Lord remembers. At yung pangalan naman po ng wife na si Elizabeth, ang ibig sabihin po ng pangalang Elizabeth ay the oath of God. Ang ganda po ng pangalan nila, Zacharias, Elizabeth. Zacharias, Elizabeth. The Lord remembers, Zacharias. The oath of God, Elizabeth. Mag-asawa po sila. Kung pagsasamahin po natin ang kanilang pangalan, ang ibig sabihin po, God remembers His oath. God remembers His oath. Na-remember ni God ang kanyang pangako. Ang ibig sabihin, hindi po nakalimutan ng Diyos ang pangako niya. Ang ganda po, di ba? So, magpatuloy po tayo. Verse 6. Silang dalawa ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Maingat nilang sinusunod ang lahat ng utos at mga tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at matanda na silang pareho. Sabi po sa binasa natin, matuwid sila sa harapan ng Diyos. Maingat nilang sinusunod ang mga salita ng Diyos. So, ibig sabihin, in English, blameless po sila. Napakalinaw po ng description na ibinigay ng ating Bible. Blameless, matuwid,
maingat na sinusunod. Ang ibig sabihin, they are living their lives following the Word of God, clean living. Di po ba, kung meron kang ganitong klaseng description na nagmumula sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin po, talagang namumuhay ka according to the Word of God. Ang ibig sabihin, blameless ka. Ang ibig sabihin, puting-puti ang puso mo. Kasi, in the eyes of God, blameless ka eh. So, walang maibibintang sa'yo. Walang makitang pangit. Walang bahid na kaitiman sa puso. You are perfect. Hindi po ba? But, may kasunod po yung description eh. Wala silang anak. Dahil baog si Elizabeth at matanda silang pareho. Alam niyo po ba kung anong klaseng pamumuhay meron si na Elizabeth at saka si Zachariah, bukod pa po dun sa napakabait nila? Buod pa dun sa they follow the Word of God, blameless sila. Nakatira po sila, during that time, hindi po sila nakatira sa elite side ng Jerusalem. Pero nasa Jerusalem po sila. Pero during the Bible time, ang mga pari po, nakatira po sila sa magandang bahagi ng Jerusalem. Kung baga, dahil priest sila, inilalagay sila parang sa elite side of the city during that time. Kasi nga po, dahil ang pagpari ka, mataas na uri ang pagkatao mo. Nirerespeto ka, ginagalang ka, kaya doon ka nakatira sa magandang part ng city. Pero, ang mag-asawang to, hindi po sila nakatira doon. Nakatira po sila doon sa mga ordinaryong lugar. Kumbaga sa salita natin, nasa remote area po sila. Doon sa lugar na hindi sikat, hindi pang mayaman. Dahil may humble life po sila. As the Bible says, they are blameless. At hindi lang po yun. Meron po silang isang problema, or shall I say, kapintasan, yung pagiging baog ni Elizabeth. Plus, they were both old. At yung pagiging baog at pagiging matanda na nila at wala pa rin silang anak, naging burden po yun sa kanila in a way na ito po ay isang bagay na pinagpipray nila sa ating Panginoon na pagkatagal-tagal na panahon hanggang sa tumanda sila pero hindi sila nagkaanak. During the Bible time, pag may anak ka, ang tawag sa iyo, you are blessed. You are blessed to have kids. You are blessed to have children. You are blessed to have a child. Pero kung wala ka pong anak, ang description po sa iyo ng mga tao ay kabalagtaran ng blessed, which is curse. So, sa mga tao, kahit nakikita po nila ang klase ng pamumuhay meron ng mag-asawang to, dahil baog sila, ay dahil wala silang anak, hindi po nila kinoconsider ang mag-asawa na blessed. They are looking at them as if they were cursed. Kabaligtaran po ng blessed. At may mga usap-usapan din po during that time, according to the Bible expert, na dahil hindi sila nagkakaanak, parang parusa yun sa kanila ng Diyos dahil may pagkakasala sila na sinikreto nila. In English, hidden sin, secret sin. Kaya sila naparusahan, kaya sila walang anak. Ganon po yung nangyayari kina Elizabeth at kay Zachariah. Imagine niyo po kung Kristiyano kayo. Tapos,
you are doing everything because of your love, sa pagmamahal mo sa ating Panginoon, sa respeto mo, sa faith mo, sa Panginoon. I mean, everything is there. You are trying to live your life perfect in a way. Sumusunod ka sa kautusan, sumusunod ka sa salita, you are trying to live your life in a humble way, pinipilit mong hindi magkasala, and you are considered blameless. But was it fair na kung ganun ang pamumuhay mo, meron pa rin sinasabi sa iyong hindi maganda ang mga tao dahil meron kang isang bagay na hinihingi sa Diyos na pagkatagal-tagal na panahon, tumanda ka na nga't lahat-lahat, hindi pa rin naibibigay? Can you call it fair? Fair nga po ba si God pag ganun ang nangyayari sa buhay mo? Kasi po, ang description po, di ba? Walang bahid kasalanan, namumuhay ng matuwid. But then again, meron pa rin silang burden sa buhay. You're supposed to be, you're living a perfect life. So, ang balik po nun, di ba dapat maganda rin? But then again, may burden po sila sa buhay. Ito po yung matagal na hinihingi na nila sa Diyos, pero walang nangyayari. Ang ending, ang suma total, paano nga po ba yun sa Tagalog? Ang nangyayari tuloy, may usap-usapan na meron silang secret sin. So the people around you thinks you're having a secret, a dark secret, kaya hindi na ibibigay ng Diyos ang pinapanalangin mo dahil meron kang dark secret at you are cursed. You're being punished. Life is not fair, isn't it? Life is not fair, isn't it? So, basahin pa po natin ang kasunod. Verse 8. Isang araw, verse 8, 9, and 10 po tayo. Isang araw, ang grupo ni Zaccaria ang nakatalagang maglingkod sa templo ng Panginoon. At katulad ng nakag-ugalian nila bilang mga pari, nagpalabunutan sila at si Zacarias ang nabunot. Kaya siya ang pumasok sa loob ng templo para magsunog ng insenso sa altar. Verse 10, habang nagsusunog siya roon ng insenso, maraming tao ang nananalangin sa labas. So during the Bible times, ang mga pari po, may mga designated task po na naka-assign sa kanila. At ang mga task na yon ay divided po sa kanila according po sa pagcast ng lot or lot, pagcast po ng lot. Sabihin na natin pong lot. Sabi po yun ng mga Jewish writers during that time. Yung mga task po yun, katulad po ng paglilinis ng altar dahil may service na naganap, ang pag-slay ng sacrifice na sheep or goat na ini-sprinkle ang blood, yung pag-remove ng mga ashes sa mga altar, yung paglilinis ng candlestick, at pag-attend ng bread na ginagamit ng mga pare pag sila ay nagsasermon. At yung isa nga po, yung incense, yung pagsusunog ng insenso sa holy place. Tapos, yung usok po na yun po yung parang intercession na nangyayari. Yung, paano ba yun? Basta nagsusunog po sila ng insenso. Tapos uusok po yun, di ba? Uusok po yun pataas, ganon. Parang ascension or yung intercession for the people, ganon. So, that time, si Zaccaria po ang nabunot para sa pagsusunog ng insenso. At
according to the Bible expert, ang oras po ng pagsusunog na yon is 3 p.m. So, kasi 3 p.m. nga po pumasok ng altar si Zakaria. Patuloy po tayo sa pagbabasa, verse 11. Biglang nagpakita kay Zakaria ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ang anghel sa bandang kanan ng altar na pinagsusunugan ng insenso. Nabagabag at natakot si Zacarias nang makita niya ang anghel. Pero sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong si Elizabeth at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya at marami ang magagalak sa pagsilang niya." 15. Dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon, hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inumang nakakalasing sa sinasapupunan pa lang ng kanyang ina ay sasakanya na ang banal na espiritu. Ayan, ang sabi po ng Bible, may nagpakitang anghel kay Zacarias habang nagsusunog siya ng insenso. At dahil doon, nabigla po si Zacarias at natakot. Nung magsalita po ang anghel, ang sabi po ng anghel sa kanya, tinupad ng Panginoon ang matagal mo nang dinadasal at yun ay ang pagkakaroon ng anak. At ang anak nila ay dakila sa harap ng Panginoon. Kasi po sa English version, great. So, dakila sa harap ng Panginoon. Kung kayo po kaya, kung may anghel na magsasabi sa inyo, or a holy man, kagaya po ng ating mga pastor, or kagaya po ng mga priest, or whatever na naglilingkod po ng Panginoon. Tapos sinabi po sa inyo, your son is great, your daughter is great in the eyes of God. Hindi po ba parang napakalaking kasiyahan po sa puso, di ba? Yung nakaka-proud, nakaka-bless kung magkakaroon ka ng anak na ang tawag sa kanya, great in the eyes of God. Di po ba? So ang sabi po ng anghel, matagal nyo nang dinadasal. So ibig sabihin, talagang tumanda na sina Zacarias at si Elizabeth sa pagdadasal ng isang bagay na ito na hindi na ibibigay ng Panginoon. Kaya nga po, tinuring sila, hinusgahan sila ng mga tao na meron silang secret sin. Kaya sila sinumpa, kaya sila kinurse, they are being punished by God. Parang ganon, di po ba? So ngayon, eto na po yung good news. Magkakaanak na po sila according doon sa anghel na sinugo ng Panginoon. Okay, pagpatuloy po natin ang ating pagbabasa, verse 16. Maraming Israelita ang panunumbalikan niya sa Panginoon, panunumbalikin niya sa Panginoon na kanilang Diyos. 17. Mauuna siya sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Gagawin niya ito sa tulong ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng kapangyarihang katulad ng kay Elias noon. Tuturuan niya ang magulang na mahalin ang kanyang mga anak at ibabalik niya sa matuwid na pag-iisip ang mga taong masuwayin sa Diyos. Sa Book of Matthew po, si John was described as someone who was reliable and influential. So, kung influential po siya, ang ibig sabihin, kilala siya at yung marami po siyang nahihikayat. Meaning, reliable siya, kaya marami siyang nahihikayat. Marami siyang napapasunod. Kung baga po sa social media ngayon, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa Twitter, o kahit anumang social media platform,
pag sinabing reliable at influential ka, ang ibig sabihin, marami kang followers. Marami kang followers. Sa book naman po ni Malakay, ang tawag sa kanya ay messenger of God who clears the way for another messenger, which was Jesus. So sa Malakay, ang pagkakadescribe po sa magiging anak nila ay isang tao na hinahanda niya yung dadaanan ng ating mahal na Jesucristo. Di po ba? Ganun po yung description kasi ng anghel kay Zacarias sa magiging anak nila. At according to the angel, ang anak nila ay siyang magtuturo sa mga tao at mag-guide sa mga tao para magbalik loob sila sa Panginoon. Ayan. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano po mangyayari ang mga sinasabi niyo? Matanda na ako at ganoon din ang asawa ko. Verse 19, sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniniwala sa sinabi ko, magiging pipi ka. Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo, sapagkat tiyak na mangyayari ang sinabi ko pagdating ng tinakdang panahon. Pagdating ng panahon, itinakda ng Diyos. 21. Samantala, hinintay ng mga tao ang paglabas ni Zacarias. Nagtaka sila kung bakit ang tagal niya sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi na siya makapagsalita at sumesenyas na lang siya. Kaya naisip nila na may nakita siyang pangitain sa loob ng templo at mula noon ay naging pipi na siya. So, ayun po ang nangyari. Sa tagal ng panahon na pagpipray na magkaroon sila ng anak, parang kahit pinagpipray po nila ito, kahit po malaki ang faith nila sa ating Panginoon, kahit po they were considered blameless, they are praying to God, they believe in God, they have faith in God, dahil sa tagal po ng pagpipray nila at hindi sila nagkakaroon ng anak, parang nasettle na po yung isip nila na hindi na talaga sila magkakaanak. But then again, nagtagal po yung pagpipray nila kasi yung description po ng angel, diba, yung matagal nyo nang pinagpipray ay matutupad na, sabi po ng angel, diba? So that means hindi sila tumigil ng pagdadasal kasi matagal na nila itong dinadasal. But then again, dahil sa sobrang tagal ng pagdadasal nila, parang nasettle na po sa utak nila at sa puso nila na hindi na sila magkakaanak kasi nga po, matanda na sila at baog pa si Elizabeth. Okay? So, yung desire po ng puso nila at yung pagdadasal nila, parang hindi compatible, po. You are praying for something but then again, you are not expecting anymore. Di po ba? Normally po sa ating mga Christian, di ba, when we are praying to God, we are expecting na sasagot ang ating Panginoon. Dahil may hinihingi tayo sa Kanya, dahil nagpipray tayo sa Kanya. At nanghihingi tayo ng katuparan, nanghihingi tayo ng kasagutan. Pero sa pangyayari pong ito, nung sabihin ni Angel Gabriel, huwag po niyong kakalimutan yung pangalan ng angel, si Gabriel. Nung sabihin sa kanya ni Angel na manutupad na ang matagal niya ng pinagpipray kay God, ang sabi po ni Zacarias, paano mangyayari yun? Matanda na kami ni Elizabeth. At the same time, baog ang asawa ko. So, paano mangyayaring mabubuntis siya? Paano mangyayaring magkakaanak siya? I think na-disappoint po yung angel sa sagot ni Zacarias. Kaya nasabi sa kanya na, hindi ka naniniwala, nagda-doubt ka. O sige, dahil hindi ka maniniwala, hindi ka na makakapagsalita. Sa palagay po nyo,
si 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 Zacarias po ba ay naparusahan? Kaya siya napipi. I mean, is it really deserving yung namumuhay ka according to the word of God? Tapos nagtanong ka lang, mapaparusahan ka? Magtanong ka lang, mapaparusahan ka, hindi ka na makakapagsalita kasi nagtanong ka lang na, paano nangyari yun? Imposible yun. Diba? Parang, is it a sin to ask a question? Do I deserve na hindi na makapagsalita? Ang bait-bait ko? Diba? Parang ganun po yung magiging tanong, diba? Kasi po ako, I don't think it is a punishment. Kasi po, mabait sila eh. But then again, that time din po kasi, si Mary, which is the mother of Jesus, nagpakita din po kasi si Gabriel kay Mary. At ganun din po yung sinabi ni Gabriel na magkakaroon din siya ng anak through the Holy Spirit. Nagtanong din po si Mary, diba? Ano nga po ba yung tanong ni Mary? Ang tanong po ni Mary, paano ito mangyayari kung dalaga ako? Diba? Ang tanong naman ni Zacarias, paano mangyayari ang sinabi niyo, matanda na ako, gano'n din ang asawa ko, bautang si Elizabeth, diba? So, may nakikita po ba kayong difference sa dalawang tanong? Si Mary hindi naparusahan. Si Mary hindi napipi. In-explain ng Panginoon in-explain ni Gabriel, ni Angel Gabriel kay Mary kung bakit siya magbubuntis. Si Zacarias, in-explain nga kung bakit sinabi nga ni Angel Gabriel kay Zacarias na magkakaanak sila, pero nung magtanong si Zacarias na yung tanong naman niya similar lang dun sa tanong ni Mary na nagwo-wonder, bakit si Zacarias nasabihan na hindi ka na makakapagsalita, mapipipi ka? Nakita niyo po ba yung difference sa dalawang tanong? Para sa inyo po ba, yung pagtatanong po ba ni Zacarias mali? Yung pagtatanong po ba ni Mary tama? Kaya si Mary hindi napipi, tapos si Zacarias napipi. So, ang difference po ng dalawang tanong, si Zacarias, tanong ng hindi naniniwala. Tanong na may doubt. Alam niyo po ba yun? Kung ang nasa harapan mo, anghel, at alam mo na sugo ng Diyos, at may sinabi sa'yo, hindi ba dapat maniniwala ka na lang? Kasi anghel siya, di ba? Sugo ng Diyos. Pag sinabi ng isang anghel na makakapunta ka ng Amerika, sasabihin mo ba, ay, hindi ako naniniwala. Na-deny ako sa consulate eh. Angel na nga yung kaharap mo eh. Sinabi na nga niya, sugo siya ng Diyos eh. Hindi ka pa rin maniniwala. Magda-doubt ka pa rin. Diba? So, ganun po yung nangyari kay Zacarias. Yung tanong po niya, kahit alam niya na sugo ng Panginoon ang nasa harapan niya, which is Angel Gabriel, nag-doubt pa rin po siya. Meaning, it's unbelievable. That's not possible. So, ang nangyari tuloy, pinatigil muna yung pagsasalita niya para hindi na po siya makapag-declare pa ng mga negative statement kagaya ng sinabi niya na matanda na ako, ganun din ang asawa ko. Paano mangyayari ang sinabi mo? Diba? So, yun po ang reason kung bakit si Zacarias ay napipi. Kung babalik naman po tayo sa tanong ni Maria, paano mangyayari to? Dalaga ako. Hindi po nagda-doubt. Yung po tanong niya, hindi doubt. Ang tanong po niya, paano nga naman mangyayari yun? Kasi nga po, I'm not sure kung anong age si Mary noon.
14, parang 14, 15, nasa ganong age lang po si Mary noon nung magkasintahan sila ni Joseph. Tapos, very clean pa yung relationship nila, walang nangyayari sa kanila. So, alam naman po natin na kung malinis ka at wala kang ginagawa, hindi ka mabubuntis. Diba? Kaya ang tanong po ni Mary, paano ko mabubuntis? Dalaga ako. So, ibig sabihin, virgin siya. How can a virgin get pregnant? Hindi po pagdududa yung sa kanya. Diba? Pagtatanong po kung paano mangyayari yun. Pero, hindi po doubt yung sa kanya. Hindi po katulad nung kay Zacarias, no? Kay Zacarias, na sinabihan siya ng angel na magkakaanak siya, may doubt po yung kay Zacarias. Yung kay Mary, ano po siya? Paglilinaw. Ganon. So, yun po yung difference. So, ano po sa palagay nyo? Kayo po, ano po sa palagay nyo? What is the difference between the question of Mary and the question of Zacarias? Bakit si Zacarias napipi? Bakit si Mary hindi naman? So, ano po yung kaibahan? Ano po yung masasabi nyo? Ako po, na-share ko na po sa inyo kung ano yung sa palagay ko. Okay? Ngayon po, pwede niyo pong basahin ulit yung story and then you can pray na i-guide kayo ni God kung ano ba yung difference ng yung tanong ni Mary, bakit napipi si Mary. But for me, the way I understand it, kasi may doubt po si Zacarias Parang sinasabi niya, no, parang hindi na ibibigay ni God yan. Hindi na sasagutin ni God yung prayer ko na yan. Para pong, even they are praying, nagsettle na po sila na hindi sila mabibigyan ng anak kasi nga tumanda na sila at baog pa si Elizabeth. So, ayan. So, ngayon, ano po yung natutuhan natin? So, ngayon, ano po ang natutuhan natin sa story ni Zacarias? I'm just encouraging everyone na tapusin niyo po yung pagbabasa. Pero itatapusin na po natin doon yung ating pagbabasa. Pero ito po yung tanong natin ngayon sa napag-aralan natin at sa maikling story na nabasa natin. Ano po yung natutuhan natin? Una, ang pwede po nating natutuhan dito ay excuse me po being patient. Ayan. Matuto po tayong maghintay sa mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Kasi sabi po ng Bible sa Salmo 37 verse 7 to 9, ang salita ng Diyos version. Babasahin ko po. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ng masasama na gumiginhawa, kahit pa matagumpay ang masamang plano nila. Huwag kang magagalit, pigilin mo ang iyong puot, di huwag kang mababalisa dahil ito ay makakasama. Ang masama ay pinagtatabuyan, ngunit ang pagtitiwala sa Panginoon ay mananatili sa lupain ito. Ayan, maliwanag po yung sabi ng Panginoon, ano? Pag po nagpe-pray tayo, kailangan may peace tayo. Pag nagpe-pray tayo, maging matyaga po tayo. At huwag tayong maiinggit sa mga bagay na nakikita natin sa ibang tao na meron sila at wala tayo. Lalo na kung ang pinagpe-pray po natin ay nakikita natin ng ibang tao meron. Tapos tayo wala. Ang sabi po ng Bible, hindi po tayo magtatagumpay kung maging patient po tayo pag tayo ay may hinihingi at lumalapit sa Kanya. Huwag po tayong maiinggit sa mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran na wala tayo. At huwag din po tayong magagalit sa Panginoon pag hindi po naibibigay sa oras na gusto natin ang ating mga hinihiling. We have to be patient. Amen po ba?
we have to be patient at kailangan po nating magtiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun po yung number 1 lesson na natutuhan ko dito sa kwento ni Zacarias at ni Elizabeth. Pangalawa, ano pa po yun? Ano pa pong lesson ang natutuhan natin? Huwag mawala ng pag-asa. Sabi po ng Bible, anong mang problema ang ating daladala, kahit hindi na ito natin kayang gawan ng paraan sa ating sariling pamamaraan, meron pa rin pong solusyon. Yung mga bagay na wala sa ating kamay, meron pong pag-asa. May babasahin po ako sa Isaiah chapter 60 verse 22, New Living Translation, English po tayo. The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. So, ayun po. I, the Lord, will make it happen at the right time. Pag nagpe-pray po tayo, hindi po yung timetable natin ang nasusunod. Huwag po nating makakalimutan that God knows everything. At si God, ang plano lang po niya sa buhay natin ay umayos ang buhay natin. Guminawa tayo, maging masaya tayo. Kasi yun po yung purpose talaga ni God sa atin. Hindi po yung mahirapan tayo. Hindi po yung pasamain niya yung kalooban natin dahil hindi po niya binibigay yung mga pinagpipray po natin. When we are praying, let's be patient at huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Sabi nga po dito sa verse sa Isaiah, yung maliit na pamilya, ang isang pamilya, it can become a nation of people, a nation of 1,000 people. At yung maliit na group, yung mahinang group, it will become a mighty nation. At lahat ng ito ay mangyayari sa takdang oras. Sa takdang oras, meaning sa oras na alam ng Panginoon na dapat na itong ibigay. So, let's be patient at huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Ano pa ang susunod na lesson? Ilaban po natin lahat ng bitbitin natin by faith. Anumang bagay na inilalapit natin sa Diyos, maniwala po tayo na nakikinig siya at nakikita niya ang ating tunay na sitwasyon. Huwag po tayong lumapit kung kani-kanino. Kasi normally tayo pong mga tao, mga kapatid, it's a part of our nature na pag may problema tayo, naghahanap po tayo ng maiiyakan, naghahanap po tayo ng yayakap sa atin para po makomfort tayo, naghahanap po tayo ng kaibigan na iiyakan natin, tapos who will care for us, who will listen to us, someone whom we can run to, yung parang ganun. Kung minsan, madalas tatakbo ka sa boyfriend mo, o kaya tatakbo ka sa girlfriend mo, minsan tatakbo ka sa kaibigan mo. Bakit hindi po kaya tayo mag-run to God? Diba? Instead na tumakbo tayo sa tao na may sarili ding problema, may sarili ding bitbitin sa buhay, which we do not know, baka mas malaki pa yung problema niya kaysa sa atin. Bakit hindi na lang tayo mag-run to God? May faith naman po tayo, di ba? So, ilaban po natin ang faith natin. How? By running to God. Sabi nga po sa Mark 11:24, ito po yung 17 years ago, nung bagong Christian po ako. Ito po yung isang bagay na, ito po yung verse na pagkabasa ko, na mangha ako, at nagkaroon ako ng peace of mind, at na
na-memorize ko po talaga siya 17 years ago pa at hanggang ngayon hawak-hawak ko pa rin po itong verse na to. I consider it my favorite verse actually. Sabi po sa Mark 11:24, whatever you say in prayers, believe that you have received it and it will be yours. Yung receive past tense po yun. Ang ibig sabihin, natanggap nyo na. So, you have to settle. Pag po nagpe-pray po tayo, we have to believe na kayang gawin ng Panginoon at kayang ibigay ng Panginoon ang ating pinagpipray. Ang sabi po, we have to settle that, and we have to settle and we have to believe that we will receive it. Magkakaroon ng solusyon, makakatanggap tayo ng kasagutan, at anumang bagay na pinagpipray natin, pag naniwala tayo, magkakaroon tayo ng peace of mind. Maghihintay tayo, magiging patient tayo, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Why? Because we already believe, we already claim na matatanggap natin. Naghihintay lang tayo ng right time. So, wag po natin kakalimutan, di ba? Una, be patient. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at magtiyagang maghintay. Be patient. Number 2, huwag mawala ng pag-asa. At the right time, the Lord will make it happen. Number 3, ilaban po natin ang mga bitbitin natin sa buhay by faith, by running to God. Maniwala ka na pag lumapit ka sa Panginoon, nakikinig siya at ibibigay niya ang solusyon. At i-claim mo na nireceive mo na to kahit hindi mo pa to nakikita, kahit hindi mo pa to nararamdaman. You settle down. You calm down. Believe. At ano pa nga po ba yung pang-apat? Walang imposible sa Diyos. So, kung itutuloy niyo po yung pagbabasa, mababasa po niyo sa Luke 1:37, yung verse na to, walang imposible sa Diyos. Kailangan pa po ba natin i-explain kung bakit walang imposible sa Diyos? Ibig sabihin lang po nito, lahat ng bagay na hindi natin kayang gawin ni God. Dahil walang imposible kay God. God is the God of all impossible. Baog po si Elizabeth. At matanda na. Alam niyo po ba kung ilang taon na si Elizabeth? Nasa 80 na po siya noon. Tapos si Mary, nasa 14 to 17 years old. Magpinsan po sila. So, nang nagkita sila, pareho po silang buntis. Ang pinagbubuntis po si John the Baptist at pinagbubuntis po si Jesus. Isang batang babae at isang matandang babae. Isang virgin, isang baog, isang matanda, pero parehong buntis. At parehong imposible. Ba't nangyari? Dahil walang imposible sa Diyos. Ayan. So, tapos na po ang ating pag-aaral ngayong umagang ito at nagpapasalamat po talaga ako kasi napakaganda po ng lesson na natutuhan ko nung basahin ko po ito at i-research ko po ito. Talaga po I was so inspired na i-share po ito sa inyo. Naniniwala po ako na iba sa atin may ibang mensahe ang ating Panginoon. Depende po ito sa kung anong bitbitin at anong problema meron kayo. And I inspire you, basahin niyo po ulit at tapusin niyo po ang chapter na ito at i-share niyo rin po ito sa iba para rin po dumami ang mga ma-inspired kagaya po natin. So, I believe na masaya din po kayo sa morning devotion natin ngayong umagang ito. At bilang pagtatapos, gusto ko lang pong malaman nyo na masaya po ako at nakasama ko kayo ngayong umagang ito. At masaya po ako kasi ako po ang nagamit ng ating mahal na Panginoon sa umagang ito para mag-share ng kanyang salita. Mag-pray na po tayo. Hallelujah, Lord.
We praise and worship you, Father God. Maraming salamat po sa mensahe niya sa aming umagang ito. Tulungan mo po kami, Father God, na sumunod. Inspire niya po kami, Father God, na sumunod sa iyo. Inspire niya po kami na magkaroon ng blameless life. Maraming salamat po. Gusto po naming maging katulad ni Zacarias at ni Elizabeth na namumuhay according to your word. Na kahit pinipintasan kami, na kahit pinagchichismisan kami, kahit nakapaligid kami sa mga taong kung ano-ano ang sinasabi, hindi po kami matitinag. At kahit anong mangyari, maniniwala pa rin po kami na ikaw ay nandyan sa tabi namin, sa likod namin, sa side namin, sa harapan namin, at hindi mo kami iiwan. At anumang problema, Father God, na aming bitbit, lahat po ng ito ay may kasagutan, lahat po ng ito ay may solusyon, at lahat po ng ito ay aming ilalagay sa iyong kamay. Kami po ay maniniwala, masayang magtsatsaga, at patuloy na mag-hope na habang buhay ay may pag-asa. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat po kami ay masayang magsasabi ng Amen. Sige po, magandang umaga. Bye-bye po.